Kapuspang Ilonggo. Welcome back ulit po sa ating YouTube channel po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito na naman po mga kababayan, meron na naman akong i-share sa inyo na pinapakalat po ngayon ng mga dudulis o didilis. Meron silang ipinapakalat ngayon mga kababayan dahil tinanggal ho si Vice President at ang dating Pangulo na si Duterte sa National Security Council po, mga kababayan. Ngayon po, mga kababayan, ayan, nakikita nyo ba yan? Kilala nyo ba yan? Sino nga nakakilala dyan? Mag-comment dyan. Siguro naman lahat na Pilipino kilala yan. Buti hindi nanalo ng eleksyon yan, mga kababayan. Kaya nagtatago ngayon yan dahil may kaso. Mga kababayan, tumakas. Tumakas, ayaw magpakita. Kaya sabi daw siya, inosente siya. Inosente ka, nagtatago ka, wala kang kasalanan, tapos nagtatago ka. Ayaw mong harapin ang katotohanan. Ang inosente, ipinaglalaban ang karapatan niya. Hindi nagtatago. Si Dilima, tingnan nyo na lang. Kinasuhan nyo. Nakalaya ngayon kay BBM, si BBM sinisisi nyo, pinalaya doon ni BBM. Sino ba ang nag-file ng kaso dyan? Di ba kayo? Kasi, nag-file kayo ng kaso dyan, mababang kaso lang ibinigay nyo. Kasi walang sapat na ebidensya. Kaya nakalaya. Ngayon, si BBM sisisihin nyo, magpa-file kasi kayo ng kaso yung mabigat, yung talagang may ebidensya. Sa'yo meron Kaya ka nagtatago May ebidensya sa'yo. Ayaw mo magpakita, tapos sasabihin mo ginigipit ka ng Kongreso, ng Quadcom. Bakit ka iniipit? Bakit ka naman kasi tumakas? Iimbestigahan ka lang naman. Kung wala kang kasalanan, di malaya ka. Dahil tumakas ka, lalong pinaliit mo yung mundo mo. Hindi araw-araw ko, Pasko. Makakatakas ka sa batas. Sabi niya rito mga kababayan, martial law posibleng ideklara ng Marcos admin. Dahil din ba doon? Dahil ba tinanggal si Vice President Sara Duterte sa National Security Council? Magma-martial law na si PBBM? Bakit? Magulo ba ang bansa ngayon? Hindi naman Kayo lang naman na nagpapagulo rito Meron pa nga kayong pinapakalat na virus na sinasabi ninyong galing daw ng China. Mga kababayan, na kung si BBM daw, ang presidente, kawawa daw tayong mga Pilipino. Mga kababayan, bakit ng pandemya? Hindi ba tayo naging kawawa ng pandemya? Wala tayong trabaho? Yung iba hindi pa nakatanggap ng ayuda? Hindi pantay-pantay ang pagbigay ng ayuda ng pandemya? Mga kababayan? Tapos sasabihin nyo ngayon, kay BBM, magiging kawawa. Ngayon pa nga lang na walang pandemya, namimigay ng tulong si BBM, namimigay ng ayuda. Yan pa kaya yung pandemya. Pero sana, wag na ho, mga kababayan, dahil ayaw na natin yan. Parang hindi naman nata totoong pandemya na yun. Parang front lang yun, mga kababayan Pero, wala na yun. Nakalipas na yun. Mga kababayan, pero itong pinapakalat nila ngayon na merong pandemya daw na malupit na virus daw sa China, hindi ko totoo yun. Fake news daw yun mga kababayan, napanood ko po sa GMA News. At meron din ako napanood na isa sa mga kababayan natin na nasa China, na normal ho sa China at wala hong ganun na nangyayari. So ibig sabihin ng mga kababayan, isang strategy na naman nila yan para iba to sa ating administrasyon. Pero meron nag-comment doon mga kababayan, sabi niya ba naman, nako may pandemya na naman, kawawa tayo. Hindi na si Duterte ang presidente natin. Sabi niya, kaya kailangan na talaga patalsikin si PBBM. Wow, ang galing Ganun pala yun. May bago tayong pandemya, mabigat na virus, kung kailangan na nating patalsikin kagad si BBM para maiupo kagad si BP Sara. Ang tanong doon, bakit? Kapag naupo ba si BP Sara, kaya niya harangin yung virus?
Ha? Kaya niya harangin. Ngayon pa nga lang, walang nagagawa. Tatay niya nga, hinarang ba ang virus? Hindi. Oh, siya pa kaya na anak. Oh, kayo kasi, pakalat ng fake news. Pero huwag kayong mag-alala. Ha? Ingat ho sa mga vlogger ho. Dahil meron na daw ho iimbitahan sa Quadcom. Parang mauna hong kalbo ha. Yung kalbo ho, parang mauna, medyo mabait na ho ang salitaan niya ngayon eh. Yung kalbo, na puro fake news ang pinapakalat, parang yun ho ang mauna eh. Mga kababayan, kilala nyo na yung kalbo na yan para masampulan. So ito mga kababayan, balik tayo dito sa sinasabi ho nitong mamaw na to. Sabi niya daw, Marcelo daw, posibleng ideklara ng Marcos admin. Sila nagsasabi, kahit si Vic Rodriguez nagsabi din yan mga kababayan. Kayo lang naman nagsasabing ganyan eh. Kung tutusin, kayo lang nagpapagulo dito sa bansa natin eh. Rally kayo ng rally, wala naman nagpapala yung rally nyo. Diba, ilang beses na kayo nagbanta. Sabihin ninyo, patatalsikin na namin yan. 8 minions kami susugod sa Malacanang. Dumaan na yung araw na binanta nila, wala pa rin nangyari. Mga kababayan, tapos nananawagan sila sa mga pinklawan, mga dilawan, na suportahan sila. Yung mga dilawan, gusto-gusto na, may impeach na nga si Sara eh. Diba? Gusto nga ng mga dilawan, may impeach na si Sara eh. Oh. Diba nga eh, si Leni Robredo, dati kung tirahin eh. Diba? Tirahin eh, ganun-ganun na lang. Oh. Sa tingin nila, si VP Leni Robredo, hindi nag-iisip. Na Leni dati, kinawawa din nila. Oh. Tapos sabi pa dito, magagawa kayang muli ng ating kasundaluhan na proteksyonan ang taong bayan. Ang taong bayan? Oo. Kasi yan ang sinumpaan tungkulin ng mga sundalo. Bakit? Inaano ba ni PBBM ang taong bayan? Inaano ba kayo ni BBM? Kayo ho ang naninira sa administrasyon. Kayo ang sumisira sa gobyerno. Kayo mga didilis. Hindi ang taong bayan. Walang ginagawa si BBM sa taong bayan. Bagkus, pinapaganda pa ni BBM ang serbisyo sa taong bayan. Ginagawa niya ang lahat para sa taong bayan. Kayo lang ang sumisira sa taong bayan. Ginagamit nyo ang salitang taong bayan. Huwag yung gamitin yan. Gamitin nyo yung salitang didilis, supporters. Kayo lang. Huwag yung gamitin ang taong bayan. Kasi maraming taong bayan ang naniniwala sa gobyerno ngayon at sumusuporta sa administrasyon. Huwag yung idamay lahat sa kalukuhan nyo. Kayo lang. Sasabihin nyo para makahikayat kayo. Si BBM daw magdideklara ng Marcelo para ano makahikayat kayo ng tao? Para dumami kayo? Wow, ang lupit naman. Mga kababayan. Huwag ko kayong maniniwala sa mga taong patuloy na naninira sa gobyerno kasi wala ho yan magandang maidudulot mga kababayan. Gusto lang ho nila mapalitan yan ang administration ngayon. At alam mo na, yan, saan ba ngayon yan? Nasa Pilipinas? Nagtatago ho yan mga kababayan, tapos dyan pa kayo maniniwala. Nagtatago ngayon yan. So ibig nagtatago, may kasalanan. Ngayon, kung maniniwala ka pa dyan, makasalanan ka na rin. Kasi naniniwala ka pa dyan. Diba? Alam mo, kung talagang wala kang kasalanan, kita mo sa taong bayan, harapin mo. Noon lang yan. Huwag kang magtago. Harapin mo ang obligasyon mo o karapatan mo. Huwag kang magtago. Diba nga, abogado ka. Nabi mo na yan. Matalino kang abogado. Ginawan nyo pa ka ng issue sa PBBM sa Pulburon. Sasabihin mo, hindi ikaw. Pero ikaw ang naglabas. Diba? Ayos. Ngayon, sasabihin nyo magmamarcelo, palabas nyo na lang yan para makahikayat kayo ng mga tao. Ito. Ewan ko kung natatandaan pa ito ng mga kababayan natin na natatandaan nyo pa ba yung mga didiles na binanatan nyo si Leni Robredo noon. Ito. Tapos ngayon, nananawagan kayo na makipagtulungan na lang kay Duterte si ex-VP Leni Robredo. Kung tirahin nga dati ng Pangulo,
Ganon-ganon na lang. Wala ngang budget, walang binibigay na budget, mga kababayan. Si Leni Robredo ata yung walang confidential fund, mga kababayan. Siya lang ata, mga kababayan, yung wala eh. Ha? Mga kababayan? Oh. Tapos, ngayon, hingi kayo ng tulong kay Leni Robredo. Sa tingin nyo, tutulungan kayo? Ito, sa January 18 po, mga kababayan, kasama ho namin ang mga kakamping. Sa January 18 po, for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo yan? Yan. Lahat yan. Nakikita nyo? Vlogger lahat yan. BBM vlogger at kakamping vlogger nagsanib puwersa sa EDSA. Ngayon sasabihin nyo, vlogger lang yan. Hindi lang mo vlogger yan. May kasama pa ang mga supporters at mga loyalista na nandyan na pupunta. For impeachment yan kay Vice President Sara Duterte. Andun kami para pakita din ng suporta. Madidiles. Hindi ho kasi katulad yan ng EDSA nyo lang. Ito pa guys, meron din akong i-share sa inyo, mga kababayan. Sabi dito, mga mamamayan ko sa inang bayan, wag na natin paabutin ng termino ni Marcos. Tapusin na natin sa January, patalsikin na sa Malacanang. Ay naku po, January 6 na. Ano ba naman kayo? Pero ay nyo, pinagbabantaan. Ilang beses nyo na bang ginawa na magbanta sa ating presidente na patalsikin? Diba nga, yung kalbong mataba dati, sabi niya ba, 8 minions kayo susugid sa Malacanang, di ba? Nung panahon ng QGC. Kasagsagan ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Sabi ng matabang lalaki na yun, sabi niya, ng kalbo na yun, susugod daw sila, 8 minions sa Malacanang. Ano nangyari? Natapos lang, walang nangyari. Natapos lang 2024. Walang sumugod. Mas sumugod pa nga yung yung mga ralista na anti-Marcos. Pumunta dyan sa Mindiola. Pero yung kayong mga didilis, wala. Hanggang dyan lang kayo sa yung San Bonifacio, ang tagal nyo. Pero walang nangyari. Pasensya na kayo ha. Pero parang pinapaasa nyo lang yung kapwa nyo didilis niyan. Dapat yung nag-rally doon sa Japan, dito nila ginawa. Dito nila ginawa sa Pilipinas, hindi sa Japan. Bakit sa Japan sila nag-rally? Yun tuloy. Sino napahiya? Kayo. Sino ba tatalsikin nyo doon? Yung presidente ng Japan? Sigaw-sigaw kayo doon. Wala naman si BBM doon eh. Ano kaya yun, mga kababayan? Rarally-rally kayo sa Japan pa. Dito sa Pilipinas, sumama kayo dyan sa EDSA. Sa mga nandun, mga OFW ba yun? Pumunta kayo rito sa Pilipinas, buhay kayo, hanan yung trabaho nyo dyan sa Japan. Sumali kayo dito. Pakita nyo yung suporta nyo. Sa sinusuportahan nyo na sinasabi nyo para patalsigin si BBM. Kung talagang marami kayo. Ngayon, sasabihin nyo na naman, sasabayan nyo yung rally ng INC. Mga kababayan, sa January 13. Sasabayan nyo yung rally ng INC, ng Iglesia ni Cristo, na ang panawagan ay sinusuportahan ang adikain ni BBM na hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Salamat mga kayo, si BBM mabait talaga eh. Kahit anong batong paninira mga kababayan, sa kanya baliwala pa rin eh. 'Di ba? Ayaw niya pa rin ma-impeach si VP Sara Duterte kasi lang yan eh. Hindi naman daw importante ang VP, importante yung mga Pilipino. 'Di ba? At ito pa mga kababayan dahil sa nangyari, mga kababayan, inulit ng ating Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, ang kanilang suporta at loyalty ay sa taong bayan, hindi sa mga politiko, mga kababayan, kundi ang magserbisyo sa bayan, kung ano ang sinumpaan nila tungkulin, ang ating mga kasundaluhan. Kaya wag yun nang tangkain na hikayatin pang mga yan kasi hindi talaga yan magpapadala sa inyo.
na mga didilis kayo. Pwede, yun. Sinasabi niyong hikayatin niyo yung mga retard. Yun naman eh. Di ba, merong nagsalita, may retard na nagsasalita eh. Ako respeto ako sa kanila, pero mga kababayan, sa ginagawa nila sa administrasyon ngayon eh, parang hindi ko sila sundalo, mga kababayan. Parang hindi sila sundalo. Antayin nyo, kung susuportahan nyo ko, yung gusto nyo, antayin nyo sa 2028. Mga kababayan, o yung mga retired natin dyan, antayin nyo sa 2028 kung talaga yan ang gusto nyong suportahan, wala tayong magagawa dyan. Suportahan nyo kung gusto nyo sa 2028, patapusin nyo ang termino ni PBBM, hindi na babantaan nyo. Tapos hindi nyo naman ginagawa. Gawin nyo na kasi, huwag lang puro banta. O hindi, ginagawa nyo naman tanga yung mga sumusuporta sa inyo eh. Diba? So yun po mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.